Kamusta po kayo? Ngayon po ay 28 of February 2026. Maraming nag-chat sa akin at nag-DM at nagsasabi kung kailan daw ako magagawa ng another video ah, mula nung opening ng tinatawag na pre-trial ng ating dating presidente Rodrigo Duterte. Sinadya ko pong matapos muna ang pre-trial hearing para gumawa ng video na to para makita natin talaga kung ano mangyayari at ano ang nangyari noong 4 na araw na nakasalang ang kaso ng ating dating presidente sa ICC pre-trial hearing. Ngayon natapos na po itong 4 na araw na pre-trial hearing na lahat tayo ay nanood at nakinig. At hindi lang po tayo dito sa Pilipinas, kundi sa abroad, hindi lang po mga Pilipinong nanood. Marami mga nag-message sa akin. Maski po mga foreigners na mga kaibigan ko ay nagsabi na nanood sila. May mga nanood actually sa buong mundo, lalo na sa Amerika at saka sa Israel at saka sa Russia, na gusto nilang makita kung ano ang gagawin ng ICC. Sa kauna-unahan ay nakakuha ang ICC ng isang prominenteng tao na kagaya ni dating President Duterte, na kilalang kilala sa buong mundo dahil sa mga media coverage sa kanya, mga media na nag-cover ng maganda at iba naman ay mga pangit ang media. Ngayon na nalaman natin ang mga na-present ng prosecutor, yung akusa sa kanya, yan naman po ay talagang magaling na nilabanan ng team ni Attorney Kaufman. Siya po ay nagre-represent kay dating Presidente Duterte at lahat po ay naipakita niya na ang mga sinabi o initial evidence na ipinasa ng prosecutor sa ICC, lahat yun ay nalabanan niya. At sa tingin ng marami, ang mga na-present ng prosecutor ay masyadong mahina at may pag-asa na hindi ma-confirm ang kaso na isinampa ng mga nagreklamo, mga complainant sa ICC. 3 po ang kaso niya. Kung natatandaan ninyo, unang kaso, sinabi niya, yung kaso na pagpatay ng mga kriminal. Pangalawang kaso ay ang pagpatay ng mga drug lords o drug pushers o gumagamit ng droga. At ang pangatlo naman, yung pag-attempt na patayin ang mga tao na mga kriminal at mga druggist. At sinasabi, meron daw mga batang namatay. Sa ibang bansa kasi, pag sinabing bata, hindi kagaya sa atin na bata na puslit na tao, na bata. Sa kanila kasi, pagka minor ang tao, below 18 years old, sa kanila ay child ang tawag, bata na yun sa kanila. Okay, ngayon marami nagtanong sa akin, ano mangyayari na tapos na ngayon ang pre-trial? Sinabi ko na sa dating aking video na 3 ang posibilidad na mangyari nga, no? Diba? Pwedeng sabihin na ma-confirm yung kaso, yung reklamo, o kaya hindi ma-confirm, o kaya baka hingan pa ng ebidensya ang prosecutor na para mas lumakas ang kanyang mga kaso. Kung nakikita natin talaga, itong ICC ay nakatugon o naka-incline sa ang lahat ng kaso dito ay talagang
pagdating mo pa lang dyan, mas malaki ang tsansa na ikaw ay maparusahan. Dahil ang prosecutor nila ay mga dating judges din at sila rin ang mga magkakasama. Kaya sa kaso ni dating Presidente Duterte, nakakaawa talaga ang defense team ni Attorney Kaufman. Kasi hindi lang ang kalaban nila yung kaso dito. Ang kalaban din nila ay ang procedure mismo ng ICC. At kalaban din niya ang mga judges na sa isip nila ay nakaporma na, nandun na, pabor na doon sa nag-aakusa. Kaya nga ginawa itong ICC para daw doon sa mga magreklamo na walang pumapansin o hindi mabigyan ng pabor. Yun nga ang nangyari ngayon dito sa ICC. Tignan nyo ha. Itong hearing na ito, hindi sinasabi kung inosente o hindi ang dating Presidente Duterte. Hearing ito eh. Ang tawag dito confirmation. Confirmation, ibig sabihin, ang gagawin ng mga judges, magdi-decide sila kung sila sa pakiramdam nila, hindi na kailangan niyang ebidensya. Sa paniniwala lang nila, believe ang sinasabi. Kung naniniwala lang sila na nangyari yon at ginawa ng ating dating presidente yung pagpatay, okay, diretso na yan sa formal trial na. Okay? At ganon din, kung halimbawa na naniwala o nagsabi ang mga judges na hindi malakas ang ebidensya para maniwala kami na nangyari yan, alam niyo mangyayari, ganon din. Magkakaroon din ng trial. Okay, para magsabi na inosente siya o hindi ang presidente. So, kung ma-confirm siya, ibig sabihin maniwala ang mga judges o hindi, doon din babagsak sa korte, sa trial na sinasabi nila. Doon sila magdi-decide kung inosente o hindi si dating Presidente Duterte. At ngayon, kung halimbawa, mas matibay o mas maganda ang punto ni Attorney Kaufman, ang gagawin ng mga judges, sasabihin sa prosecutor, mahina ang sa inyo, maghanap pa kayo ng ebidensya para tumibayan. Kaya tatagal pa ulit yung paghihintay ng susunod na trial. Ang balita namin, mula sa pre-trial hanggang sa actual na trial, minsan tumatagal daw yun ng hanggang 8 taon bago mapunta doon sa talagang trial. Kaya tama din ang sinabi ng ating Pangulong Duterte na tinatanggap na niya na doon na siya mamamatay sa ICC. Dahil wala talagang pag-asa na siya ay payagan na makalaya. Yung interim baka, yung interim pangsamantala. Pero sa ngayon, hindi natin masasabi kung maibibigay yung pansamantalang laya. Yan ang sitwasyon ng ICC. Ibang klase talaga ang ICC pagdating sa korte. Kaya ang gagawin na lang natin ay magdasal tayo kaya para sa ating dating presidente, sa mga Pilipino, dito sa Pilipinas, sa abroad, at sa atin mismo. Let's pray for ourselves. Let's pray for the country, and let's pray for the young ones. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino dito sa Pilipinas at nasa abroad.